Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay natin, baka sa simpleng pag-comment mo ay may kapareho ka palang karanasan sa kwento natin ngayon. Isang karanasan tungkol sa pagtitiis, pagrespeto sa magulang at sa tahimik na tagumpay na hindi kailangang ipagsigawan para maging totoo. Kaya manatili ka hanggang dulo ng parteng ito dahil dito natin makikilala ang babaeng akala ng lahat ay ordinaryo lang, pero sa likod pala ng kanyang pananahimik ay may buhay siyang hindi kayang sukatin ng mga matang sanay manghusga. Si Mirela Salcedo ay lumaki sa isang maliit na inuupahang kwarto sa likod ng palengke ng San Jacinto. Kung titignan mo ang bahay nila noon, halos hindi mo maiisip na may batang nangangarap doon ng malaking kinabukasan. Manipis ang dingding, tagpi-tagpi ang bubong, at kapag umuulan ng malakas, kailangan nilang maglatag ng palanggana sa iba't ibang sulok para salulin ang tumutulong tubig. Pero kahit ganon ang buhay, hindi nawalan ng ngiti ang kanyang ina na si Aling Benilda. "Anak, huwag mong ikahiya ang maliit nating bahay." Madalas sabihin ni Aling Benilda habang tinatahi ang uniforme ni Mirela sa ilalim ng ilaw na halos pumipikit na rin sa hina. Mas mahalaga ang laman ng puso kaysa laki ng sala. Bata pa lang si Mirela nang umalis ang kanyang ama. Wala itong iniwang kabuhayan, wala ring paliwanag na maayos. Ang tanging natandaan ni Mirela ay ang gabi kung kailan umiiyak ang kanyang ina habang hawak ang lumang alkansya nilang basag. Doon niya unang naunawaan na may mga taong aayos sa buhay mo at iiwan kang mag-isa sa gitna ng gutom, utang at kahihiyan. Mula noon, si Aling Benilda ang naging ama at ina niya. Sa umaga, naglalaba ito sa mga kapitbahay. Sa hapon, nananahi ng mga sirang damit. Sa gabi, minsan ay tumutulong sa karinderya ni Aling Dominga kapalit ng pagkain nilang mag-ina. Kahit pagod na pagod, hindi ito nagrereklamo sa harap ng anak. Kapag tinatanong ni Mirela kung bakit hindi ito nagpapahinga, ngumingiti lang si Aling Benilda at sinasabing, "Kapag nakapagtapos ka anak, doon ako magpapahinga ng mahimbing." Kaya lumaki si Mirela na tahimik ngunit matatag. Hindi siya ang tipo ng babaeng palaaway. Hindi rin siya mahilig makipagmataasan. Sa eskwelahan, kapag may batang nangiinsulto dahil paulit-ulit ang sapatos niya, hindi siya umiiyak sa harap nila. Umuuwi siya, nililinis ang sapatos at nag-aaral ng mas mabuti. May kaklase siyang si Zafrina noon na minsang nagsabi, "Mirela, bakit hindi ka man lang lumalaban kapag inaasar ka?" Tumingin lang si Mirela sa notebook niya at marahang sumagot, "May laban na hindi kailangang isigaw. Gusto kong balang araw, hindi salita ang isagot ko sa kanila, kundi buhay na pinaghirapan ko." Dahil sa sipag at talino, nakapangtapos si Mirela sa kolegyo kahit hindi naging madali. Maraming beses siyang muntik tumigil. May pagkakataong halos wala silang pambayad sa tuition at kinailangan ni Aling Benilda na ibenta ang nag-iisang singsing na minana pa niya sa kanyang ina. Nung gabing iyon, nakita ni Mirela ang ina na tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang maliit na kahon ng alahas na wala ng laman. "Nay, hindi na po ako papasok. Magtatrabaho na lang ako." Nanginginig na sabi ni Mirela. Mahigpit siyang hinawakan ni Aling Benilda sa balikat. "Huwag mong sayangin ang pagod natin, anak. Ang hirap dumaraan, pero ang edukasyon, madadala mo kahit saan." Ang mga salitang iyon ang naging ilaw ni Mirela sa maraming madilim na taon. Matapos makapagtapos, nagsimula siyang magtrabaho bilang front desk assistant sa isang maliit at medyo luma ng inn sa Maynila. Hindi ito marangya. Minsan ay sira ang aircon, minsan ay may bisitang galit dahil nawawala ang booking, at minsan ay kulang ang staff, kaya pati paglilinis ng lobby ay ginagawa ni Mirela. Pero sa lugar na yon niya unang natutunan ang mundo ng hotel business. Hindi lang siya basta tumatanggap ng tawag o binibigyan ng susi sa kwarto. Pinag-aralan niya kung paano kalmahin ang iritadong guest, kung paano ayusin ang schedule ng housekeeping, kung paano maghanap ng murang supplier na hindi isinasakripisyo ang kalidad, at kung paano gawing memorable ang simpleng serbisyo. Kapag may reklamo ang guest, siya ang unang humaharap. "Ma'am, pasensya na po sa nangyari." Malumanay niyang sabi minsan sa isang babaeng galit na galit dahil hindi nalinis ang kwarto niya. "Hindi ko po ipapaliwanag ang pagkakulang namin para lang pagtakpan. Aayusin ko po agad at habang hinihintay ninyo, may complimentary dinner po kayo sa maliit naming cafe." Napatingin ang manager noon, si Ginoong Primitibo at bumulbol.
Sayang ka rito, Mirela. Pangmalaking hotel ang utak mo. Hindi sumagot si Mirela, pero sa puso niya ay may maliit na apoy na lalong nagliyab. Hindi niya gustong manatili habang buhay sa likod ng counter. Gusto niyang lumikha ng lugar kung saan ang bawat bisita, mayaman man o mahirap, ay tatratuhin ng may dignidad. Doon niya nakilala si Donato Fulgencio, isang matandang hotel owner na minsang nag-check-in sa inn dahil ayaw niyang manatili sa sarili niyang hotel na unti-unti nang nalulugi. Hindi agad sinabi ni Donato kung sino siya. Nakaupo lang ito sa lobby isang gabi. Pinagmamasdan si Mirela habang inaasikaso ang sabay-sabay na problema. Isang nawawalang reservation, isang batang may lagnat, at isang dayuhan hindi maintindihan ng direksyon papunta sa ospital. Nang humupa ang gulo, tinawag siya ng matanda. "Iha, sino nagturo sa'yo niyan?" "Alin po, sir?" "Ang tratuhin ng problema parang tao, hindi parang abala." Sandaling natahimik si Mirela bago ngumiti. "Nanay ko po, sabi niya kapag may taong limapit sa iyo na may problema, huwag mo munang isipin kung istorbo siya. Isipin mo muna kung gaano siya katagal nagtiis bago humingi ng tulong." Mula noon, madalas nang bumalik si Donato sa inn. Kinausap niya si Mirela tungkol sa industriya, sa negosyo, sa mga pagkakamali ng mga hotel na mas inuuna ang kinang kaysa malasakit. Hanggang isang araw, inalok niya si Mirela na tumulong sa lumang hotel niya na halos magsara na, ang Solmira Grand Hotel. Nung una, tumanggi si Mirela. "Sir, front desk assistant lang po ako. Hindi ko po kayang magpatakbo ng hotel." Ngumiti si Donato. "Hindi titulo ang kailangan ng hotel ko, Mirela. Kailangan itong taong marunong makinig." Tinanggap ni Mirela ang pagkakataon. Sa loob ng ilang taon, halos doon na umikot ang buhay niya. Umaga pa lang ay nasa hotel na siya, gabi na kung umuuwi. Isa-isa niyang inayos ang sistema. Tinuruan niya ang staff na hindi lang dapat mabilis, kundi may puso. Pinalitan niya ang palpak na booking process. Nakipag-usap siya sa local suppliers. Gumawa siya ng maliit na programang nagbibigay ng libreng overnight stay sa mga pamilyang may pasyente sa kalapit na ospital kapag may bakanteng kwarto. Unti-unti bumalik ang tiwala ng mga guests. Sa kabay ng pagbangon ng Solmira, unti-unti ring nanghina si Donato. Wala itong asawa o anak, at ang mga kamag-anak naman nito ay mas interesado sa pagbebenta ng hotel kaysa pagpapatuloy nito. Bago pumanaw, pinatawag niya si Mirela sa opisina. "Mirela?" Mahinang sabi niya habang nakaupo sa leather chair na tila mas mabigat pa kaysa sa katawan niya. "Ang hotel na ito, mas mahal mo pa kaysa sa mga kadugo kong naghihintay lang na ibenta ito." "Sir, huwag po kayong magsalita ng ganyan." "Makinig ka, ibebenta ko sa iyo ang malaking bahagi ng shares ko, hindi sa presyong mangyayaman, sa presyong kaya mong bayaran sa tamang panahon. Ang kapalit lang, huwag mong hayaang mawala ang puso ng lugar na ito." Umiyak si Mirela noon, hindi dahil sa yaman, kundi dahil may isang taong naniwala sa kanya nang higit pa sa kaya niyang paniwalaan sa sarili. Paglipas ng mga taon, ang Solmira Grand Hotel ay naging isa sa pinakarespetadong hotel sa Maynila. Ngunit kakaibang si Mirela, hindi siya nagpakilala sa publiko ng makapangyarihang may-ari. Madalas, nakasimpleng blouse lang, walang mamahaling alahas, at minsan ay nakikisalamuha pa sa lobby na parang ordinaryong manager. Para sa kanya, mas ligtas ang tahimik, mas nakikita niya ang tunay na ugali ng tao kapag hindi nila alam kung sino siya. Sa isang charity event para sa mga nasalanta ng bagyo, nakilala niya si Idric Valmonte. Si Idric ay galing sa pamilyang kilala sa dating yaman at impluensya. Matangkad, maayos manamit at edukado, pero may lungkot sa mata na agad napansin ni Mirela. Nung gabing yon, abala si Mirela sa pag-aayos ng relief goods habang si Idric naman ay tumutulong magbuhat ng kahon kahit pinipigilan siya ng ilang kasamahan. "Hindi bagay sa iyo ang magbuhat ng sako," biro ni Mirela nang nakita siyang hirap sa isang kahon ng dilata. Napangiti si Idric. "Hindi rin bagay sa iyo ang mag-uutos habang ikaw ang pinakamaraming ginagawa." Doon nagsimula ang magaang dilang usapan. Hindi nagpakilala si Mirela bilang may-ari ng hotel na nag-sponsor ng event. Ang sinabi lang niya ay tumutulong siya sa coordination. Hindi naman nagtanong ng malalim si Idric. Sa mga sumunod na pagkikita, mas nakilala nila ang isa't isa. Nakita ni Mirela na mabait si Idric, marunong makiramdam, at hindi mapagmataas tulad ng ibang taong nakapaligid dito.
Pero napansin din niya ang isang bagay. Kapag pamilya na ang usapan ni Idrik, parang lumiliit ang boses nito. Takot ka ba sa nanay mo? Minsang tanong ni Mirela habang kumakain sila sa isang simpleng kainan sa tabi ng kalsada. Napahanti si Idrik. Hindi takot, sigura mas sanay lang akong sumunod. Magkaiba iyon, sabi ni Mirela. Napabuntong hininga siya. Alam ko. Nang ipakilala ni Yedrick si Mirela sa pamilya Valmonte, doon unang naramdaman ni Mirela ang lamig ng mundong pinasok niya. Si Doña Gracelinda Valmonte, ang ina ni Yedrick, ay babaeng palaging tuwid ang likod, mataas ang baba, at tila sanay na sinusunod ng lahat. Tinignan nito si Mirela mula ulo hanggang paa na parang sinusukat hindi ang pagkatao kundi ang presyo ng suot. So, ikaw si Mirela, anong pamilya mo? Wala po kaming kilalang apelyido, Doña Gracelinda. Ako lang po at ang nanay ko. Bahagyang ngumisi si Tristana Valmonte, kapatid ni Yedrick, na nakaupo sa sofa habang hawak ang mamahaling phone. How humble, bulong nito, ngulit sapat ang lakas para marinig. Naroon din si Romeldo Valmonte, tiyuhi ni Yedrick, na palaging may hawak na tabako kahit hindi sinisindihan. Tahimik itong nagmamasid kay Mirela, parang naghahanap ng butas. Sa kabilang dulo naman ay si Riza L. Manabat, dating kasintahan ni Yedrick at itinuturing na family friend. Maganda, sosyal at halatang komportable sa bahay ng mga Valmonte para bang siya ang dapat naroon at hindi si Mirela. Yedrick, sabi ni Doña Gracelinda nang makaalis si Mirela papuntang powder room, hindi alam na bahagya niyang narinig mula sa pasilyo. Marami kang pwedeng piliin, bakit yung kainangang turuan pa kung paano umupo sa dinner table? Napatigil si Mirela sa likod ng pader. Sandali siyang napapikit. Kung ibang tao siguro siya, pumasok na siya at sumagot, pero naalala niya si Aling Benilda. Naalala niya ang payo nitong huwag hayaang ibaba ng pang-aapi ang kanyang pagkatao. Kaya bumalik siya sa hapag na may kalmadong mukha. Sa kabila ng lamig ng pamilya, itinuloy nila ni Yedrick ang kasal. Payak ang seremonya, masaya si Aling Benilda at iyon ang pinakamahalaga kay Mirela. Habang hawak siya ng ina bago siya lumakad papunta sa altar, pabulong nitong sinabi, "Anak, sigurado ka ba? Hindi ko kailangan ng marangyang manugang. Kailangan ko lang yung taong hindi ka pababayaan." Tiningin si Mirela kay Yedrick na naghihintay sa dulo ng aisle. Mabuti siyang tao, Nay. Kailangan niya lang matutong lumakas. Pagkatapos ng kasal, tumira si Mirela sa mansyon ng mga Valmonte. Doon nagsimula ang araw-araw na maliliit na sugat. Minsan, pinapaupo sila ni Doña Gracelinda sa dulo ng mesa kapag may bisita. Minsan, pinaparinggan siya ni Tristana tungkol sa damit niyang hindi branded. Minsan, si Rizael ay bigla na lang dadalaw at magkwentuhan tungkol sa nakaraan nila ni Yedrick. Si Romeldo naman ay palaging nagpaparamdam na walang ambag si Mirela sa pangalan ng pamilya. Ngunit hindi nila alam na habang minamaliit nila siya, tahimik niyang inaayos mula sa malayo ang sarili niyang negosyo. Tuwing umaga, bago bumaba sa breakfast table ng Valmonte, nakausap na niya si Kael Orviedo, ang general manager ng Solmira. Tuwing gabi, pagkatapos siyang paringganan ng biyanan, sinusuri niya ang financial reports ng hotel. Hindi niya kailangan ng yaman ng Valmonte. Sa totoo lang, kung gugustuhin niya, kaya niyang bilhin ng ilan sa mga ari-ari ang ipinagmamalaki nila. Ngulit hindi iyon ang pakay niya. Ang gusto niya lang noon ay magkaroon ng maayos na pamilya at sana matutong mahalin ng pamilya ni Yedrick ang isang babaeng hindi nila kauri. Habang tumatagal, napapansin ni Mirela na may kakaiba sa kabuhayan ng mga Valmonte. May mga tawag na iniiwasan ni Doña Gracelinda, may mga sobre ng bill na itinatago sa drawer. Si Romeldo ay madalas nakikipag-usap ng palihim sa garahe. Ngulik hindi muna pinakialaman ni Mirela, ayaw niyang magmukhang naghahanap ng mali. Ang mas inaalala niya ay si Aling Benilda. Sa mga huling tawag nila, naririnig niya ang pigil na ubo ng ina. "Nay, magpatingin na po kayo dito sa Maynila." "Ayokong abalahin kayo, anak. Baka hindi ako bagay diyan sa bahay ng asawa mo." Napakapit si Mirela sa railing. "Nay, huwag niyo pong sabihin niyan. Nanay ko kayo. Kahit saan ako naroon, may lugar kayo." Hindi sumagot agad si Aling Benilda. Nang magsalita ito, mahina na ang boses. "Basta huwag kang mapapahiya dahil sa akin." Doon kumirot ang dibdib ni Mirela. Paano ipapaliwanag sa ina na ang taning kinakatakutan niya ay hindi kahirapan, hindi panlalait, kundi ang araw na makita ng mahal niyang ina kung paano siyang maliitin ng pamilyang pinilit niyang pakisamahan. Kinabukasan, nagpasis siya si Mirela.
Pupunta si Aling Benilda sa Maynila para magpatingin kay Doktora Seluna Morante, isang espesyalistang matagal niyang pinagkakatiwalaan. Isang gabi lang muna itong tutuloy sa mansyon bago dalhin sa check-up kinabukasan. Kinausap niya si Yedrick habang nasa study room ito. Darating si nanay bukas, kailangan niyang magpatingin, dito muna siya matutulog. Oo naman, guest room ang gamitin niya. Siguraduhin mo, Yedrick, marinim sabi ni Mirela. Hindi ko hinihingi na mahalin agad ng nanay mo ang nanay ko, pero kailangan siyang respetuhin. Lumapit si Yedrick at hinawakan ang kamay niya. Pangako, ako ang bahala. Gusto iyong paniwalaan ni Mirela. Gusto niyang maniwala na sa pagkakataong ito, maninindigan ang asawa niya. Ngunit habang pababa sila sa hapunan, nakita niya si Doña Gracelinda sa sala, kausap sina Tristana at Rizael. Nang marinig ng mga ito na darating si Aling Benilda, kumunot ang noo ng biyena niya. Dito matutulog? Malamig nitong tanong. Opo, kalmadong sagot ni Mirela. May check-up po siya kinabukasan. Nagpalitang tingin sina Tristana at Rizael. Si Romelda naman ay natawa ng mahina habang inaayos ang cuff ng kanyang polo. Hindi ba mas praktikal kung sa murang pension house na lang? Sabi ni Doña Gracelinda. Baka hindi siya komportable rito. Alam ni Mirela ang ibig sabihin noon. Hindi si Aling Benilda ang hindi magiging komportable. Sila ang hindi komportable na may mahirap na ina sa loob ng mansyon. Ngunit ngumiti lamang si Mirela. Hindi pa oras para lumaban, hindi pa iyon ang gabing babasagi niya ang pananahimik. Sa halip, tumingin siya kay Yedrick, naghihintay kung tutuparin nito ang pangako. Ma, sabi ni Yedrick, halatang kinakabahan ngunit pinipilit maging matatag. Nanay siya ni Mirela. Dito siya tutuloy. Saglit na natahimik ang sala. Tumingin si Doña Gracelinda sa anak, malamig at matalim. Hindi na ito sumagot, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sigaw. Nang gabing iyon, naghanda si Mirela ng malinis na kumot sa guest room. Inilagay niya roon ang paboritong tsaa ni Aling Benilda, malambot na tsinelas, at maliit na vase na may sampagita. Habang inaayos niya ang unan, pumasok si Inday Puring, ang matagal ng kasambahay ng mga Valmonte. Ma'am Mirela? Marahang nitong sabi. Mabait po ba ang nanay ninyo? Napangiti si Mirela. Sobra, Inday. Siya ang dahilan kung bakit ako marunong magtiis. Tumingin si Inday Puring sa pinto bago bumulmong. Sana po maging maayos ang dating niya bukas. Hindi na nagsalita si Mirela. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng kasambahay. Sa bahay na iyon, ang kabaitan ay hindi garantiya na ikaw ay igagalang. Lumapit siya sa bintana at tanaw niya ang madilim na driveway ng mansyon. Bukas, dadaan doon ang lumang taxi na sasakyan ng kanyang ina. Bukas, papasok sa bahay ng mga Valmonte ang babaeng matagal nilang minamaliit na matagal na palang may sariling kaharian. Hindi sa anyo ng palasyo, kundi sa anyo ng hotel na itinayo mula sa luha, sakripisyo at pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Bago tayo magpatuloy sa susunod na parte ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka habang pinapakinggan mo ang kwentong ito, may naaalala kang tao sa buhay mo. Isang ina, isang anak, o isang mahal sa buhay na minsan ding minaliit ng iba, pero nanatiling marangal sa kabila ng sakit. Sa parting ito, dito na magsisimulang mabasag ang matagal na pananahimik ni Mirela at dito unang makikita ng pamilyang Valmonte na hindi lahat ng tahimik ay mahina. Kinabukasan, maagang nagising si Mirela. Hindi pa sumisikat ng husto ang araw, ngulit nakabukas na ang ilaw sa guest room. Isa-isa niyang inayos ang mga gamit na inilagay niya roon para sa kanyang ina. May malambot na kumot na kulay cream, isang pares ng bagong tsinelas, maliit na bote ng langis na alam niyang ginagamit ni Aling Benilda sa sumasakit nitong tuhod, at isang tasa ng tsaang salabat na nakahanda sa tray. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Dapat masaya siya dahil makikita niya ang kanyang ina. Dapat excited siya dahil sa wakas, makakapagpatingin na si Aling Benilda kay Doktora Seluna. Ngunit sa loob ng dibdib niya ay may mabigat na kaba, parang may paparating na unos na hindi niya mapigilan. Nang bumaba siya sa dining area,
Naroon na si Doña Dreselinda. Nakasuot ito ng mamahaling seda, hawak ang tasa ng kape, at tila matagal nang naghihintay ng pagkakataong magsalita. "Ang aga mo yata, Mirela. Parang may importanteng bisita." Pinili ni Mirela ng ngumiti. "Darating po si nanay mamayang tanghali. Gusto ko pong masigurong komportable siya." Bahagyang tumaas ang kilay ni Doña Gracelinda. "Komportable? Sa bahay na ito lahat naman komportable kung marunong lumugar." Narinig iyon ni Idrik na papasok pa lang sa dining room. Napatingin siya sa ina. Pagkatapos ay kay Mirela. Kitang-kita ni Mirela ang pag-aalinlangan sa mukha ng asawa, ngunit hindi siya nagsalita. Naisip niya, hindi niya kailangang hingin sa asawa ang pagtatanggol sa kanya sa bawat patutsada. Ang kailangan niya lang ay sa oras na talagang kailangan, huwag itong uurong. Tahimik na nag-almusal ang lahat. Dumating din si Tristana, suot ang makintab na robe habang hawak ang cellphone. Sumunod si Rizael, na tila sariling bahay ang mansyon sa kumpiyansa ang kilos. Si Romeldo naman ay nakaupo na sa dulo ng mesa, nagbabasa ng dyaryo habang paminsan-minsang sumusulyap kay Mirela na parang may pinaplano. "Darating daw ang nanay ni Mirela," sabi ni Tristana kay Rizael na may halong pangaasar. "Sana hindi masyadong maraming dalang bayong." "Tristana," saway ni Idrik na mahina ang boses. Ngumiti si Rizael, kunwari ay mahinahon. "Naku, huwag naman. Baka naman sweet si tita. Iba lang talaga siguro ang lifestyle." Napapingin si Mirela sa kanila. Gusto niyang magsalita, ngunit naalala niya ang pangako niya sa sarili kagabi. Hindi niya sisimula ng gulo. Hindi niya papayagang isipin ng ina niya na siya ang dahilan ng away sa bahay na ito. Sa halip, tumayo siya at sinabing, "Excuse me po, susunduin ko si nanay sa gate mamaya." Ilang oras ang lumipas. Bandang tanghali, huminto sa labas ng mansyon ang isang lumang taxi. Si Mirela mismo ang lumabas para salubungin ito. Nang buksan ang pinto, bumaba si Aling Benilda na may dalang lumang bag na kulay kayumangi, isang maliit na supot ng pasalubong at rosaryong nakapulupot sa kamay. Mas payat nga ito kesa huli nilang pagkikita. Mas halata ang guhit sa mukha, mas mabagal ang lakad at bahagyang naninginig ang tuhod. Pero nang makita niya si Mirela, lumiwanag ang kanyang mukha na parang nawala ang pagod sa biyahe. "Anak!" mahinang tawag ni Aling Benilda. "Nay!" halos pabulhong na sagot ni Mirela bago niya yakapin ang ina ng mahigpit. Saglit na napapikit si Mirela. Sa yakap na iyon, bumalik sa kanya ang amoy ng lumang bahay nila. Ang gabing sabay silang kumakain ng tuyo, ang kamay ng inang naghilom ng lahat ng sugat niya noong bata pa siya. Napigilan niya ang luha dahil ayaw niyang mag-alala ang ina. "Kumusta ang biyahe, Nay?" tanong niya habang kinukuha ang bag nito. "Oyos lang, anak. Medyo nahilo lang ako sa traffic. Huwag mo na akong alalayan, kaya ko pa naman." "Hindi po dahil hindi nyo kaya. Gusto ko lang po kayong alalayan." Ngumiti si Aling Benilda, ngulit nang mapatingin siya sa malaking mansyon sa harap nila, biglang lumiit ang kanyang kilos. Hinimas niya ang kanyang bestida na kahit malinis ay halatang luma na. "Nay," bulong niya, "baka madumihan ko ang sahig nila." Nahuminto si Mirela, parang may kumurot sa puso niya. "Nay, bahay ito, hindi simbahan. At kahit simbahan pa ito, mas malinis ang puso ninyo kesa sa marmol nila." Pagpasok nila sa mansyon, nanoroon si Doña Gracilinda sa sala. Nakaupo ito sa mataas na sofa, habang sina Tristana at Rizael ay kunwaring abala sa pag-uusap. Si Romeldo naman ay nakatayo malapit sa bar cabinet, at si Idrik naman ay lumapit agad upang batiin ang biyanan. "Mano po, Nay Benilda?" magalang nasabi ni Idrik. Ngumiti si Aling Benilda at ipinatong ang kamay sa noo ni Idrik. "Pagpalain ka, Idjo." Humakbang si Aling Benilda papunta kay Doña Gracilinda at inawat ang maliit na supot. "Doña Gracilinda, pasensya na po kung ito lang ang dala ko. Gumawa po ako ng pastilas. Paborito po ito ni Mirela noong bata siya."
Tinanggap ni Doña Gracilenda ang supot gamit ang dalawang daliri na parang natatakot madumihan. Ah, homemade. Opo, nahihiyang sagot ni Aling Benilda. Malinis po yan, ako po mismo ang gumawa. Ngumiti ng manipis si Doña Gracilenda. I'm sure. Napatingin si Mirela sa mukha ng ina. Nakita niya kung paano bahagyang bumaba ang mga mata niya, ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti. Sa sandaling iyon, may unang lamat na sa pagpipigil ni Mirela. Inday Puring, pakidala muna ng bag ni nanay sa guest room. Ngulit bago pa makalapit si Inday Puring, nagsalita si Doña Gracilenda. Sandali, anong guest room? Natigil ang lahat. Si Idrik ay agad na patingin sa ina. Si Mirela naman ay marahang humarap dito. Ang guest room po sa second floor, yun po ang napag-usapan namin ni Idrik. Humigop ng kape si Doña Gracilenda kahit tanghali na. Ay hindi pwede. Darating mamaya ang pinsan ni Rizael. Kailangan nila ng maayos na kwarto. Besides, hindi ba naman isang gabi lang naman ang nanay mo? Napakurap si Aling Benilda. Ay, Nay, wag na. Kahit saan lang ako. Sa sofa na lang. Hindi po, Nay. Mahinang pigil ni Mirela. Si Inday Puring na halatang naaawa ay marahang sabi, Madam, pwede naman po siguro sa dating study room. Nalinis ko po yun kahapon. Matalim na tumingin si Doña Gracelinda sa kasambahay. Tinatanong ba kita, Puring? Napayuko si Inday Puring. Pasensya na po, Madam. Bumigat ang hangin sa sala. Si Tristana ay nagkunwaring nagtatype sa cellphone, ngunit halatang natutuwa sa nangyayari. Si Rizael naman ay dahan-dahang lumapit kay Doña Gracelinda parang kakampi sa tahimik na laban. Tita Grace, sabi ni Rizael, baka naman mas komportable si Nanay Benilda sa mas simple na lugar. Baka ma-intimidate siya sa taas. Hindi na nakapagpigil si Mirela. Rizael, ang kailangan ng nanay ko ay pahinga, hindi opinyon mo. Natahimik si Rizael, ngunit may maliit ng ngiti pa rin sa labi. Si Idrik naman ay humakbang palapit sa ina. Ma, please, guest natin siya. Guest? Biglang taas ng boses ni Doña Gracelinda. Idrik, huwag mong kalimutan kung kaninong bahay ito. Hindi dahil pinakasalan mo siya ay pati buong pamilya niya dito na rin dadalhin. Parang may humaplos na malamig na bakal sa dibdib ni Mirela. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Benilda. Nanginginig iyon. Donya, marahang sabi ni Aling Benilda, pasensya na po, hindi ko po gustong maging abala. Uuwi na lang ako. May bus pa naman siguro mamayang gabi. Nay, hindi kayo aalis, sabi ni Mirela. Mas buo na ang boses. Doon tumayo si Doña Gracelinda. Ang mga mata nito ay puno ng inis, hindi lang kay Aling Benilda, kundi kay Mirela na sa unang pagkakataon ay hindi na basta yumuyuko. Hindi mo ako pwedeng diktahan sa loob ng bahay ko, sabi ng matanda. Kung gusto mong manatili ang nanay mo rito, sa garahe mo patulugin ang nanay mo. Parang tumigil ang buong paligid. Si Inday Puring ay napahawak sa bibig. Si Mang Simplicio na kakapasok lang mula sa labas ay napatigil sa may pintuan. Si Idrik ay namutla, tila hindi makapaniwala na totoong nasabi iyon ng kanyang ina. Si Aling Benilda naman ay napayuko ng husto at isang patak ng luha ang mabilis na gumulong sa pisngi niya. Nay, bulong ni Mirela. Anak, tama na, nanginginig na sabi ni Aling Benilda. Huwag kang makipag-away. Uuwi na lang ako. Sanay naman ako, anak. Huwag mo akong ipaglaban kung ikakasira ng pagsasama ninyo. Doon tuluyang nasaktan si Mirela. Hindi dahil sa sigaw ni Doña Gracelinda, hindi dahil sa harap ng maraming tao siya pinahiya. Nasaktan siya dahil kahit sa pinakamasakit na sandali, sariling anak pa rin ang iniisip ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang bumitaw sa kamay ni Aling Benilda. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip, ngumiti siya, isang ngiting kalmado, malamig, at puno ng desisyong matagal na niyang ipinagpapaliban. Kinuha niya ang phone mula sa maliit niyang bag. Mirela, mahinang sabi ni Idrik, ako na ang kakausapin kay Mama. Tumingin siya sa asawa. Walang galit sa mga mata niya, pero may bigat na hindi kayang itago. Huli na, Idrik.
Kanina pa dapat. Pinindot niya ang pangalan ni Kael Orviedo. Ilang ring lang ay sumagot agad ito. Madam Mirela? Tahimik na napatingin ng lahat kay Mirela nang marinig ang salitang iyon. Si Doña Gracelinda ay bahagyang kumunot ang noo. Kael, kalmadong sabi ni Mirela, ihanda mo ang luxury room ng hotel ko. Napaangat ng tingin si Tristana. Si Romeldo ay tumigil sa paghimas ng tabako. Si Rizael ay napakurap. Nagpatuloy si Mirela. Malinaw ang bawat salita. Susunduin niya ngayon ang manay ko. Magdala kayo ng nurse on call, concierge at sasakyang komportable. Siguraduhin mong parang reyna ang prato sa kanya. Mula sa kabilang linya, agad sumagot si Kael. Yes, Madam Chairwoman. Within 15 minutes, nariyan na ang limousine. Sa pagkakataong iyon ay parang bumagsak ang katahimikan sa buong sala. Chairwoman? Bulong ni Tristana. Hotel mo? Halos hindi makapaniwala na tanong ni Romeldo. Si Doña Gracelinda ay nanatiling tuwid ang tindig, ngunit unti-unting nawala ang kulay sa mukha. Anong ibig sabihin ito? Hindi agad sumagot si Mirela. Ibinalik niya ang phone sa maliit niyang bag at inayos ang shawl ng kanyang ina. Nay, hindi kayo matutulog sa garahe, malumanyam na sabi niya. Doon kayo sa lugar kung saan alam nilang ang isang ina ay hindi tinatapon kung saan-saan. Umiiyak na si Aling Benilda. Anak, ano ba ito? Matagal ko na po sanang sasabihin sa inyo ng mas maayos, Nay. Pero siguro, ito na ang tamang oras. Ilang minuto ang lumipas at mula sa labas ay narinig ang marahang busina. Sumilip si Mang Simplicio sa bintana at halos hindi makapagsalita. Madam, may limusin po sa labas! Lumabas ang lahat sa veranda. Sa harap ng mansyon ay nakahinto ang makintab na itim na limousine na may maliit ngunit eleganteng logo ng Solmira Grand Hotel. Bumabagi ito si Kael Orviedo, suot ang itim na suit, kasama ang dalawang staff na may dalang bouquet, isang nurse na may medical bag, at isang concierge na may hawak na wheelchair kung kailangan ni Aling Benilda. Lumapit si Kael kay Mirela at bahagyang yumuko. Madam Chairwoman, handa na po ang suite ni Madam Benilda. Nakaabang na rin po si Doktora Seluna para sa initial check-up pagdating sa hotel. Hindi na maitago ni Doña Gracelinda ang pagkabigla. Ang Solmira Grand Hotel ay hindi basta hotel. Ilang beses na niya itong nabanggit sa mga kaibigan, ilang beses na niyang pinangarap magdaos doon ng charity luncheon, ngunit lagi siyang umaatras dahil sa laki ng gastos. At ngayon, ang babaeng tinatawag niyang walang pangalan ay siya palang may-ari ng lugar na iyon. Imposible, mahinang sabi ni Rizael. Akala ko coordinator ka lang. Tumingin si Mirela sa kanya. Iyon ang pinili kong ipakita. At sapat na iyon para makita ko kung paano ninyo tratuhin ang taong akala ninyo ay walang may pagmamalaki. Si Idrik ay lumapit, halatang puno ng pagsisisi. Mirela, bakit hindi mo sinabi? Dahil gusto kong malaman kung kaya ninyo akong mahalin at respetuhin kahit wala kayong alam tungkol sa pera ko. Ngayon, alam ko na ang sagot. Walang nakapagsalita. Dahan-dahang ninalalayan ni Mirela si Aling Benilda papunta sa limousine. Si Aling Benilda ay paulit-ulit na lumilingon hindi dahil nangihinayang siya sa mansyon, kundi dahil ayaw niyang iiwan ang anak sa gulo. Ngunit gumiti si Mirela. Kasama niyo ako, Nay. Bago sumakay, humarap si Mirela kay Doña Gracelinda. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi siya ng insulto, ngunit ang katahimikan niya ay mas matalim kaysa anumang sigaw. Doña Gracelinda, hindi ko po ikinahihiya ang nanay ko. Kahit kailan, hindi ko siya ikinahihiya. Ang ikinahihiya ko ay ang mga taong may malaking bahay pero walang puwang sa puso para sa isang pagod na ina. Napayuko si Inday Puring habang umiiyak. Mang Simplicio ay tahimik na nagtanggal ng sombrero bilang respeto kay Aling Benilda. Si Tristana naman ay hindi na makatingin ng diretsyo. Si Romeldo naman ay halatang nag-iisip na, hindi sa pagkakamali nila, kundi sa laki ng yaman na hindi nila alam. Si Rizael naman ay namumutla, parang biglang lumiit ang lahat ng kanyang pagmamataas.
Sumakay sina Mirela at Aling Benilda sa limousine. Habang papalayo ang sasakyan, naiwan sa beranda ang pamilyang Valmonte. Bawat isa ay may sariling katahimikan. Sa loob ng limousine, nanginginig pa rin ang kamay ni Aling Benilda. Hinawakan iyon ni Mirela at maruhang hinalikan. "Patawarin mo ako, Nay," sabi ni Mirela, ngayon lang bumigay ang boses. "Hindi ko kayo dinala sa lugar na hindi ka dapat nasaktan." Umiling si Aling Benilda habang lumuluha. "Hindi mo kasalanan, anak, pero bakit mo itinago sa akin ang lahat ng ito? Gusto ko po sanang sorpresahin kayo kapag handa na ang lahat. Gusto ko po sanang hindi ninyo maramdaman na kailangan ninyong magbago dahil lang may pera na tayo." Ngumiti si Aling Benilda sa gitna ng luha. "Hindi naman pera ang nakapagbabago sa'yo, mas lalo lang lumitaw kung sino ka talaga." Pagdating nila sa Solmira Grand Hotel, bumukas ang malaking glass door at sinalubong sila ng staff na nakapila. Hindi marangya sa paraang nagyayabang, kundi mainit at puno ng respeto. May bulaklak, may mainit na pagkain, at may tahimik na musika sa lobby. "Welcome home, Madam Benilda," bati ni Kael. Napahawak si Aling Benilda sa dibdib. "Home?" Tumanggo si Mirela. "Opo, Nay. Dito muna kayo habang nagpapagaling. Walang maninigaw sa inyo rito. Walang magtuturo sa inyo kung saan kayo dapat lumugar." Dinala nila si Aling Benilda sa luxury suite. Nang makita nito ang malambot na kama, ang malinis na banyo, ang bintanang tanaw ang ilaw ng lungsod, hindi ito agad pumasok. Tila nahihiya pa rin. "Mirela, baka mahal ito." Napangiti si Mirela habang inaalalayan siya. "Nay, sa inyo ito, hindi bilang bisita, bilang nanay ko." Nang higa na si Aling Benilda, sakay lamang tuluyang huminga ng malalim si Mirela. Sa unang panahon sa mahabang panahon, hindi niya kailangang magpanggap na okay lang ang lahat. Hindi niya kailangang ngumiti sa harap ng pangmamaliit. Nasa lugar siya kung saan siya ang nagdesisyon, kung saan hindi kailangang makiusap ang ina niya para respetuhin. Kinagabihan, habang natutulog na si Aling Benilda matapos tingnan ng nurse, nakatayo si Mirela sa tabi ng bintana ng suite. Hawak niya ang phone at sa kabilang linya ay si Attorney Verion Calantas. "Attorney," sabi niya, "kailangan nating ayusin ang lahat ng legal protection ng assets ko. Ayoko nang may makalapit sa negosyo ko, lalo na kung gagamit nila ang pangalan ng kasal ko." "May problema ba, Mirela?" tanong ng abogado. Tumingin siya sa natutulog na ina. Naalala niya ang lalaking minahal niya. Mabait, mahinahon, ngunit laging natatakot sa sariling pamilya. Ngunit naalala niya rin ang mukha ng kanyang ina kanina, ang panginginig ng kamay nito, ang luhang pilit pinigilan dahil ayaw nitong makasira sa pagsasama nila. "Hindi ngayon, Yardrick." Kalmadong sagot ni Mirela. "Pagod ang nanay ko, at ako rin." "Mahal kita," sabi nito. Halos pabulong. Napapikit si Mirela. "Kung mahal mo ako, matuto kang manindigan kahit hindi ako ang nasa harap mo para ipaglaban." Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Hindi iyon pagsasara ng puso, ngulit malinaw iyon na simula ng hangganan. Sa gabing iyon, hindi lamang nailigtas ni Mirela ang kanyang ina mula sa kahihiyan. Nailigtas din niyang sarili mula sa matagal na paniniwalang kailangan niyang magtiis para mabilang. Sa kabilang dako, sa mansyon ng mga Valmonte, hindi makatulog si Doña Gracelinda. Nakaupo siya sa sala kung saan kanina lang ay buong tapang niyang ipinahiya ang isang ina. Sa mesa, nandoon pa rin ang supot ng homemade pastillas ni Aling Benilda. Hindi nabuksan, hindi pinansin. Dahan-dahan niya itong kinuha. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung alin ang mas mapait, ang pastillas na hindi niya natikman o ang katotohanang ang babaeng pinatutulog niya sana sa garahe ay ina pala ng babaeng kayang bilhin ng mundo na matagal niyang ipinagyabang. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa puntong ito ng kwento, hindi na ito tungkol sa isang inang minaliit o isang anak na napipilitang ilabas ang tunay niyang pagkatao. Dito na natin makikita kung gaano kabigat ang kapalit ng pananahimik, kung gaano kahirap buuin muli ang respeto kapag nabasag ito,
at kung paano unti-unting nalalantad ang mga taong matagal nang nagtatago sa likod ng pangalan, pera at pagpapanggap. Kinabukasan matapos ang gabing dumating ang limusin sa mansyon ng mga Valmonte, hindi agad bumalik si Mirela sa bahay ng asawa niya. Nanatili siya sa Solmira Grand Hotel, sa luxury suite kung saan mahimbing natulog si Aling Benilda sa unang pagkakataon matapos ang mahabang biyahe at masakit na kahihiyan. Maaga pa lamang, pumasok na si Doktora Seluna Morante kasama ang isang nurse upang tignan ang kalagayan ng matanda. Nakaupo si Mirela sa tabi ng kama habang hawak ang medical file ng kanyang ina. Hindi siya halos nakatulog. Sa bawat paghinga ni Aling Benilda, pakiramdam niya ay may kasamang paninisiso sarili. Hindi dapat naranasan ng ina niya ang ganong uri ng pangmamaliit. Hindi dapat niya dinala ang babaeng naghirap para sa kanya sa isang bahay na walang puwang para sa malasakit. Hindi naman malubha ang lagay niya. Mahinang sabi ni Doktora Seluna habang tinitignan ang resulta ng initial check-up. Pero kailangan nating bantayan ang kanyang ubo at rayuma. Pagod ang katawan niya, Mirela. Matagal ng pagod. Napatingin si Mirela sa natutulog na ina. Matagal ko na po siyang gustong ipahinga, doktora. Pero kahit kailan ayaw niyang maging pabigat. Ganyan ang maraming ina. Mas inuuna pa nilang alagaan ng anak kaysa tanggapin na sila naman ang kailangang alagaan. Nang makaalis ang doktora, dumating naman si Kael Orviedo, dala ang schedule ng therapy, pagkain at private consultation. Sa labas ng suite, abala ang staff, ngunit tahimik ang kilos, parang lahat sila ay nakakaunawa na ang kwartong iyon ay hindi lang para sa isang guest. Para kay Mirela, iyon ay pansamantalang tahanan ng kanyang ina, isang lugar na walang sigaw, walang panlalait at walang taong magsasabing hindi siya bagay sa loob. Bandang tanghali, nagising si Aling Benilda. Napatitig muna ito sa mataas na kisame, sa malambot na kumot at sa tray ng mainit na lugaw at prutas na nakalagay sa mesa. Anak, mahinang tawag nito. Panaginip ba ito? Ngumiti si Mirela, ngunit hindi niya itago ang pamumula ng mga mata. Hindi po, Nay. Nasa hotel tayo. Ang laki ng kwarto. Parang nakakatakot gumalaw. Umupo si Mirela sa gilid ng kama. Gumalaw po kayong malaya. Sa inyo po ang kwartong ito habang kailangan nyo. Matagal na tinitigan ni Aling Benilda ang anak. Anak, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Gaano katagal mo itong itinago? Nabuntong hininga si Mirela. Alam niyang darating ang usaping iyon. Ilang taon na po, Nay? Nagsimula po sa tulong ni Donato Fulgencio. Nung una, maliit na bahagi lang, hanggang sa lumaki ang tiwala niya sa akin. Nung pamanaw siya, ako na po ang nagpatuloy ng Solmira. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto ko pong sanang ibigay sa inyo ang lahat kapag handa na. Ayokong maramdaman ninyo na bigla tayong naging ibang tao dahil lang nagkaroon tayo ng pera. At siguro, gusto ko rin pong malaman kung may magmamahal sa akin nang hindi alam kung ano ang meron ako. Hindi agad nagsalita si Aling Benilda. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Magaspang pa rin ang palad niya. Palad ng babaeng buong buhay ay naglaba, nanahi at nagtrabaho para mabuhay silang mag-ina. Anak, hindi mali ang magtago kung ang tinatago mo ay para protektahan ang puso mo. Pero wag mong kakalimutan, kapag masyado kang matagal na nanahimik, may mga taong aakalain nilang may karapatan silang yurakan ka. Tumulo ang luha ni Mirela. Nakita ko po iyon kagabi, Nay. Hindi mo kasalanan ng ugali nila, sagot ng ina. Pero mula na yon, huwag mo nang hahayaang maulit iyon. Hindi dahil mayaman ka, kundi dahil tao ka. Habang unti-unting nagpapahinga si Aling Benilda, sa ibang bahagi naman ng lungsod ay nagsisimula ng magkagulo sa loob ng mansyon ng Valmonte. Ang dining table na dating puno ng yabang at malamig na komento ay tila naging korte kung saan bawat isa ay may gustong ipagtanggol, itago o isisi sa iba. Si Doña Gracilinda ay nakaupo sa kabisera, hawak ang tasa ng kape, ngunit hindi umiinom. Si Tristana ay tahimik na nagsascroll sa phone, halatang naghahanap ng impormasyon tungkol sa Solmira Grand Hotel. Si Romeldo naman ay palakad-lakad, hindi mapakali.
Si Rizel ay naroon pa rin, kunwaring nag-aalala, mulit kitang-kita sa mata ang inis at pagkabigla. Si Yidrik, nakatayo sa tabi ng bintana, ay hindi pa rin nakakapagpalit ng damit mula kagabi. "Hindi niyo ba talaga alam?" tanong ni Tristana. Mas mahina na ang boses kaysa dati. Si Ate Mirela ang chairwoman ng Solmira. Hindi lang siya basta shareholder, siya ang muka ng buong expansion nila. "Tigilan mo nga yung kaka-search mo. Hindi ibig sabihin may pera siya, tama na siya sa lahat." Doon humarap si Yidrik sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, walang takot ang mga mata niya, kahit may sakit pa rin sa boses. "Hindi pera ang dahilan kung bakit siya tama, Ma. Mali tayo. Mali kayo. Pinahiya ninyo si Nanay Binilda sa harap ng lahat." Naningit ang mata ni Doña Gracilinda. "Ako pa ngayon ang masama? Ako na nagpapanatili ng pangalan ng pamilyang ito?" "Pangalan?" biglang sabat ni Romeldo. "Mas importante ngayon na malaman natin kung hanggang saan ang yaman ni Mirela. Baka pwedeng ano?" putol ni Yidrik. "Gamitin natin, utangan natin, pilitin natin siyang tumulong matapos ninyong insultuhin ang nanay niya?" Nagtinginan sina Romeldo at Doña Gracilinda. May sandaling katahimikan na para bang may salitang muntik ng mabunyag. Napansin yun ni Yidrik. Matagal na niyang nararamdaman na may mali sa negosyo ng pamilya, ngunit lagi siyang pinapatahimik ng ina sa dahilang hindi raw niya kailangang alamin ng lahat. Nang araw ding iyon, pumunta si Yidrik sa opisina ng Valmonte Trading. Ito ang negosyong minana niya mula sa kanyang ama, ngunit sa loob ng ilang taon ay mas pinangasiwaan ni Romeldo sa likod ng pamilyang Valmonte. Sa unang tingin, maayos pa rin ang opisina. May resepsyonista, may conference room, at may framed certificate sa pader. Pero nang pumasok si Yidrik sa accounting department, iba ang nakita niya. Mga empleyadong kinakabahan, mga folder na tila itinago, at mga bill na overdue na pala ng ilang buwan. Tinawag niya si Nicanor Tuble, ang matandang accounting clerk na matagal nang naglilingkod sa kanilang pamilya. Nanginginig ang kamay nito nang pumasok sa opisina. "Sir Yidrik, may problema po ba?" "Kuya Nicanor, gusto kong makita ang totoong estado ng kumpanya, hindi yung report na ipinapakita sa akin ni Tito Romeldo. Yung totoo." Namula ang mata ni Nicanor. "Sir, matagal ko na po sanang gustong magsabi, pero pinagbantayan po ako ni Sir Romeldo. May mga loan po na nakapangalan sa kumpanya, may mga supplier na hindi nababayaran, may purchase orders po na hindi dumaan sa normal na proseso." Parang lumamig ang buong katawan ni Yidrik. Gaano kalaki? Hindi agad nakasagot si Nicanor. Handahi sa lip, inilapag nito ang makapal na folder sa mesa. Nang binuksan ni Yidrik, isa-isang bumungad ang mga numerong matagal nang itinatago sa kanya. Millions, mga pirma na ginaya, mga transaksyon na nakapangalan sa kanya kahit hindi niya pinirmahan, mga account na ginamit para sa luho, pagtatakip sa utang at pagpapakitang mayaman pa rin ang pamilya sa harap ng alta sosedad. Sa sandaling iyon, mas lalong bumigat ang hiya ni Yidrik, habang si Mirela ay tahimik na bumubuo ng hotel mula sa sipag at malasakit, ang pamilya niya pala ay tahimik na gumuguho dahil sa yabang at pagtatakip. Samantala, sa Solmira Grand Hotel, dumating si Attorney Virion Calantas, matangkad, seryoso at kilalang hindi madaling takutin. Dala niya ang ilang dokumentong matagal nang nakaayos para sa asset protection ni Mirela, ngunit ngayon ay kailangan na itong pabilisin. "Nasa iyo pa rin ang full control ng Solmira," paliwanag ni Attorney Virion habang nasa private office sila ni Mirela. "Walang legal access ang asawa mo o ang pamilya niya maliban kung ikaw mismo ang magbibigay. Pero dahil kasal kayo ni Yidrik, mas mabuting malinaw ang separation ng personal at business assets." "Gawin natin," sabi ni Mirela, "hindi dahil wala akong tiwala kay Yidrik, kundi dahil hindi ko na kayang ipagsapalantaran ang pinaghirapan ko at ang kaligtasan ng nanay ko." Tumango ang abogado. "May isa pa. May ilang lumang inquiry tungkol sa pangalan ng Valmonte Trading. May mga utang silang lumalabas sa business circles. Hindi ito direktang konektado sa iyo, pero baka gamitin ng ibang tao ang pangalan ng kasal ninyo
para lapitan ka. Hindi nagulat si Mirela, ngunit lalo siyang natahimik. Naalala niya ang mga sobre sa mansyon, ang palihim na usapan ni Romeldo, ang kaba sa mukha ni Yedrick tuwing pera ang nababanggit. "Huwag muna nating pangunahan," sabi niya, "pero ihanda mo ang lahat." Hapon na nang dumating si Yedrick sa hotel. Hindi siya pumasok na parang asawa na may karapatan. Sa halip, naghintay siya sa lobby hanggang payagan siyang makita ni Mirela. Nakita siya ni Kael, Talia Nisperos at ilang staff, ngulit walang lumapit para usisain. Alam nila ang nangyari, pero profesional silang lahat. Nang papasukin siya ni Mirela sa private lounge, saglit silang nagkatinginan. Wala na ang ingay ng mansyon, wala na ang mga matang manghuhusga. Silang dalawa na lang at ang bigat ng mga bagay na hindi nasabi sa tamang panahon. "Kumusta si Nanay Benilda?" Unang tanong ni Yedrick. "Nagpapahinga. Mas maayos na siya," sagot ni Mirela. "Mabuti." Umupo siya sa harap ni Mirela, ngunit hindi siya makatingin ng matagal. "Wala akong excuse sa nangyari kagabi." "Tama," mahinahong sagot ni Mirela. "Wala." Napapikit si Yedrick. Tinanggap ang sakit ng sagot. "Alam kong dapat nagsalita ako bago pa umabot doon. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na ayokong palalain ang away. Pero ang totoo, duwag ako. Mas takot akong kontrahin si Mama kaysa makita kung paano kanya unti-unting sinasaktan." Hindi nagsalita si Mirela. Pinakinggan niya lang ito. "May nalaman ako sa kumpanya. Malaki ang problema namin. Utang, peking transaksyon. Posibleng si Tito Romeldo ang may gawa. Hindi ko sinasabi ito para humingi ng tulong sa iyo. Ayokong isipin na kaya ako nandito dahil nalaman kong may pera ka." "Bakit ka nandito, Yedrick?" Doon siya tuluyang tumingin sa kanya. "Dahil gusto kong ayusin ang sarili ko at dahil gusto kong malaman mo na kung kailangan kong pumili sa pagpipilian, sa pagtatakip sa pamilya ko at paggawa ng tama, pipiliin ko na ang tama." Matagal bago sumagot si Mirela. Sa puso niya, mahal pa rin niya si Yedrick, ngulit hindi na sapat ang pagmamahal kung walang lakas, respeto at paninindigan. "Hindi kita itataboy ngayon," sabi niya, "pero hindi rin ako babalik sa mansyon na parang walang nangyari. Kung gusto mong manatili sa buhay ko, kailangan mong harapin ang pamilya mo. Hindi lang para sa akin, para rin sa sarili mo." Tumango si Yedrick. "Gagawin ko." Hindi salita ang kailangan ko, panahon at gawa. Habang nagsisimula ang pagbabago ni Yedrick, sa ibang panig naman ng hotel ay unti-unting nagiging bahagi ng buhay ng staff si Aling Benilda. Nung una, nahihiya siyang tumawag ng room service. Ayaw niyang may abalahin. Pero si Chef Olandro, isang malaking lalaki na may mabait na boses, mismo ang nagdala ng lugaw na may luya at tinolang manok. "Madam Benilda," biro nito, "utos po ni Madam Mirela, bawal pong tumanggi sa pagkain." "Anak ko, wag mo akong tawaging madam," nahihiyang sabi ni Aling Benilda. "Benilda na lang." "Hindi po pwede," sagot ni Chef Olandro. "Dito po sa Solmira, ang nanay ng boss namin, Reyna." Napangiti si Aling Benilda, ngulit halata pa rin ang paninibago. Dumalaw rin si Mariselun, ang receptionist na minsang scholar pala ng hotel program ni Mirela. Ikinuwento nito kung paano natulungan siya ng Solmira noong muntik na siyang tumigil sa pag-aaral. "Kung hindi po sa anak ninyo, wala po ako rito mayon," sabi ni Mariselun. "Kaya huwag po kayong mahiya sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa pagpapalaki ninyo kay Madam Mirela, wala kaming ganitong klaseng leader." Naluha si Aling Benilda. Sa unang pagkakataon, narinig niya mula sa ibang tao ang bunga ng lahat ng sakripisyo niya. Hindi lang pala basta yumaman ang anak niya, nakatulong pala ito sa marami. Kinagabihan, kinausap ni Aling Benilda si Mirela habang nakaupo sila sa tabi ng bintana. Tanaw nila ang ilaw ng Maynila, malayo sa madilim na palengke kung saan nagsimula ang lahat. "Anak, huwag mong hayaang gawing bato ang puso mo nang nangyari," sabi ni Aling Benilda. Napatingin si Mirela. "Hindi ko alam kung paano hindi magalit, Nay." "Magalit ka kung kailangan, natural yun, pero huwag kang maging katulad nila.
Huwag mong maliitin ang gumapang dahil minsan tayo rin gumapang. Pero huwag ka ring babalik sa lugar na kailangan mong magmakaawa para lang respetuhin. Doon pumasok sa isip ni Mirela ang isang ideya. Matagal niya niyang gustong gumawa ng programa para sa mga pamilya na may pasyente sa Maynila, lalo na yung mga matatandang walang matuluyan. Pero ngayon, naging personal na iyon. Hindi dahil gusto niyang ipakita kay Doña Gracelinda na mali siya, kundi dahil ayaw niyang may iba pang inang na makaranas ng kahihiyang naranasan ni Aling Benilda. Talia, Tawag niya kinabukasan sa housekeeping supervisor. Gusto kong pag-aralan natin kung paano gawing temporary shelter program ang ilang bakanting kwarto kapag off-peak season para sa mga matatandang nagpapagamot at walang matuluyan. Nanlaki ang mata ni Talia. Foundation project po, madam? Tumanggo si Mirela. Oo, ipapangalan ko kay nanay. Ngunit habang may nabubuong kabutihan sa Solmira, nagsisimula naman ang dalim na plano sa panig ng mga Valmonte. Hindi matanggap ni Doña Gracelinda ang kahihiyang inabot niya. Sa kanyang isip, hindi siya ang mali. Si Mirela ang nanlinlang, si Mirela ang nagpanggap, si Mirela ang nagpahiya sa kanila sa harap ng mga kasambahay at staff. Sa sala ng mansyon, kasama niya sina Romeldo, Rizael at Tristana. Nakalatag sa mesa ang ilang lumang litrato na nakuha ni Romeldo mula sa contacts niya. Mga larawan ni Mirela kasama si Don Donato Fulgencio noong nabubuhay pa ito. Madaling baluktutin ang kwento, sabi ni Rizael habang hawak ang isang litrato. Isang batang babae, isang matandang mayaman, tapos biglang siya ang may-ari ng hotel. Alam na ng tao ang iisipin. Napatingin si Tristana, bahagyang nag-aalangan. Pero sigurado ba tayong gusto nating gawin ito? Baka may legal documents siya. Ngumisi si Romeldo. Hindi natin kailangan manalo sa korte. Kailangan lang nating sirain ang pangalan niya sa mata ng tao. Tahimik si Doña Gracelinda. Sa normal na pagkakataon, baka pinigilan niya ito. Ngunit sa bigat ng hiya at galit, pinili niyang pigilan. At minsan, ang pananahimik sa harap ng mali ay kasing bigat din ng paggawa nito. Samantala, si Yedrick ay naghahanda para sa board meeting ng Valmonte Trading. Sa tulong ni Nicanor, hawak na niya ang kopya ng ilang peking purchase orders. Pinadala rin niya ang ilang dokumento kay Attorney Virion, hindi para isali si Mirela sa problema, kundi para humingi ng payo kung paano legal na sisimula ng independent audit. Sa boardroom, naroon sina Romeldo, ilang senior staff, at 2 supplier na matagal nang hindi nababayaran. Pumasok si Yedrick na may dalang folder. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang anak na takot mapagalitan. Mukha siyang lalaking pagod ng maging bulag. Tito Romeldo, sabi niya sa harap ng lahat, simula ngayon, ipapa-freeze ko ang access mo sa company accounts habang iniimbestigahan natin ang mga transaksyong ito. Tumayo si Romeldo. Ano bang pinagsasabi mo? Ako ang nagpatakbo ng kumpanyang ito habang nagpapasarap ka. Hindi pagpapatakbo ang tawag sa pagpirma ng peking orders gamit ang pangalan ko. At hindi ko nahahayaang gamitin ang pamilya bilang takip sa pagnanakaw. Yedrick! Sigaw ni Doña Gracelinda na biglang pumasok sa boardroom. Masakit sa kanya ang bawat salita, ngunit kailangan niyang sabihin. Mas pamilya ko si Mirela noong pinili niyang manahimik para hindi tayo mapahiya. Mas pamilya ko si Nanay Benilda noong pinili niyang umaris kaysa makipag-away. Kung pamilya ang dahilan para takpan ng mali, hindi na pamilya yon, ma. Kulungan yon. Walang nakasagot. Si Romeldo ay namula sa galit, ngunit wala siyang maipakitang malinis na paliwanag. Doon unang naramdaman ni Yedrick na ang paninindigan pala ay nakakatakot sa simula, pero nakakapagpalaya pagkatapos. Nang gabing iyon, nakatanggap si Yedrick ng message mula kay Mirela. Maikli lang iyon. Sinimulan ko na. Hindi ko alam kung saan ito hahantong, pero hindi na ako uurong. Binasa iyon ni Mirela habang natutulog si Aling Benilda ng tabi ng bukas na lampshade. Hindi siya ngumiti ng malaki, hindi rin siya agad natuwa, pero sa loob niya may maliit na bahagi na huminga ng mas maluwag. Sa unang pagkakataon matapos ang gabing iyon sa mansyon, naramdaman niyang baka may pag-asa pa si Yedrick.
Ngunit hindi pa tapos ang unos. Dahil habang may mga taong natututong manindigan, may mga tao namang mas pinipiling kumapit sa galit. Sa madilim na sulok ng lungsod, nakipagkita si Romeldo sa isang lalaking matagal nang gustong pabagsakin ang Solmira Grand Hotel. At sa hawak niyang lumang litrato ni Mirela at Donato, nagsimula siyang pumuo ng kasinungalingan na aakalain niyang sapat para ibagsak ang babaeng mas minaliit nilang minaliit. Hindi niya alam, ang babaeng iyon ay matagal nang natututong lumaban nang hindi nawawala ang dangal. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parting ito, mas lalalim ang sugat at mas titindi ang laban dahil may mga taong kapag nabunyag ang sariling pagkakamali ay hindi agad nagsisisi. Minsan mas pinipili pa nilang manakit, mansira at mandamay lalang para hindi sila mapahiya. Pero dito rin natin makikita na ang katotohanan, kahit gaano patabunan ng kasinungalingan, may paraan pa ring makalabas sa liwanag. Kanagabihan matapos simulan ni Yedrick ang imbestigasyon sa Valmonte Trading, hindi umuwi si Romeldo sa mansyon. Handilip, nagmaneho siya papunta sa isang lumang private club sa Makati, lugar kung saan nagkikita ang mga negosyanteng marami ng natalong pera, ngunit ayaw pa ring aminin na bumabagsak na sila. Sa pinakadulong mesa, naghihintay sa kanya si Xaviero Laksamana, may-ari ng Laksamana Crown Suites, isang hotel chain na minsang sumikat ngunit unti-unting nilamon ng mas mahusay na serbisyo ng Solmira Grand Hotel. Matagal nang may galit si Xaviero kay Mirela. Para sa kanya, hindi katanggap-tanggap na isang babaeng walang kilalang apelyido at hindi galing sa lumang angkan ay nakapagtayo ng hotel brand na mas pinagkakatiwalaan kaysa sa kanyang negosyo. Lalo siyang nainis nang ilang corporate clients niya ay lumipat sa Solmira dahil sa mas maayos na serbisyo at reputasyon. Inakala kong hindi ka na darating, sabi ni Xaviero habang iniikot ang baso ng alak sa kamay niya. Umupo si Romeldo at inilapag ang envelope sa mesa. May dala kong pwedeng makasira kay Mirela. Tumaas ang kilay ni Xaviero. Mirela Salcedo? Akala ko ba manunugang ninyo iyon? Manunugang ng pamangkin ko, sagot ni Romeldo. Hindi ko pamilya ang babaeng iyon. Binuksan ni Xaviero ang envelope. Naroon ang lumang litrato ni Mirela kasama si Donato Fulgencio, kuha noong mga panahong tinutulungan pa niyang bumangon ang Solmira. Sa litrato, nakangiti si Donato habang inaabot kay Mirela ang isang dokumento. Malinis ang eksena kung titingnang ng patas, ngulit para sa taong gustong manira, sapat na iyon para balugtutin. Madaling gumawa ng kwento rito, sabi ni Xaviero. Batang babae, matandang yayaman, hotel shares, alam mo naman ang publiko. Mas mabilis silang maniwala sa dumi kesa sa totoo. Ngumiti si Romeldo. Kailangan kong malayo ang atensyon ni Mirela sa audit ng Valmonte Trading. Kapag naging abala siya sa sariling skandal, hindi niya matutulungan si Yedrick na hukayin ng mga ginawa ko. May kapalit ito, malamig na sabi ni Xaviero. Anong gusto mo? Kapag bumagsak ang Solmira sa reputasyon, gusto kong makuha ang ilang corporate accounts nila. At kung sakaling mapilitang magbenta si Mirela ng shares, ako ang unang makakaalam. Hindi nagdalawang isip si Romeldo. Deal. Hindi nila alam, sa kabilang mesa ng club, may isang waiter na dating natulungan ng Solmira Foundation noong naospital ang kanyang anak. Narinig niya ang ilang bahagi ng usapan, ngunit hindi siya agad gumalaw. Natuto na siyang maging maingat. Tahimik niyang tinandaan ang mukha ni Xaviero, ang pangalan ni Romeldo at ang envelope na ginamit nila. Hindi pa niya alam kung kailan, pero alam niyang may araw na magiging mahalaga ang nakita niya. Kinabukasan, nagsimula ang unang alon ng paninira. Isang anonymous social media page ang naglabas ng post tungkol sa misteryosong pagyaman ni Mirela Salcedo. May kasamang blurred photo nila ni Donato Fulgencio at mapanirang tanong kung paano raw napunta sa isang dating empleyado ang malaking bahagi ng Solmira Grand Hotel. Hindi direktang sinabi ng post ang akusasyon, pero sapat ang mga salitang ginamit para mag-isip ng masama ang mga tao.
Hindi nagtagal, ipinakalat ito ni Rizael Manabat sa kanyang social circle. Kunwari ay nag-aalala siya, ngunit bawat salitang binitawan niya ay lason. Nakakalungkot lang, sabi niya sa isang private gathering habang may ilang kakilala ng mga Valmonte. Hindi ko naman sinasabing totoo, pero bakit kaya itinago ni Mirela ang lahat? Kung malinis talaga, bakit kailangan magpanggap na ordinaryo? Si Tristana ay naroon, nakikinig. Dati, marahil ay tatawa at sasabay sa panglalait. Ngunit matapos makita ang luha ni Aling Benilda at ang katahimikan ni Mirela noong gabi ng limousine, may nagbago sa kanya. Hindi pa siya ganap na mabuti, hindi pa rin niya kayang harapin ang sariling pagkakamali, ngunit nagsisimula na siyang hindi komportable sa ginagawa nila. Rizael, marahan niyang sabi, wala naman tayong proof na may mali. Ngumiti si Rizael, Dear, sa mundo natin, minsan hindi proof ang kailangan, doubt lang. Kinilabutan si Tristana sa sinabi nito. Doon niya unang nakita na ang larong pinasukan nila ay hindi lang simpleng pagganti. Ito'y isang planong kayang sumira ng buhay. Sa Sulmira Grand Hotel, mabilis na nakarating kay Mirela ang post. Naroon siya sa opisina kasama sina Kael Orviedo, Talia Nisperos, Attorney Virion Calantas at Yidrik na dumating upang ibigay ang karagdagang dokumento mula sa Valmonte Trading. Tahimik ang lahat habang binabasa ni Mirela ang mga komentong puno ng panghuhusga. Madam, sabi ni Kael, halatang nagpipigil ng galit, pwede po nating ipa-take down agad. Gagawin nating iyon, Attorney Virion, pero mas mahalaga, kailangan nating kontrolin ang katotohanan bago pa nila tuluyang balugtutin. Napatingin si Yidrik kay Mirela. Alam kong pamilya ko ang nagsimula nito. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa isa na namang sakit. Hindi agad sumagot si Mirela, nakatingin siya sa litrato nila ni Donato. Naalala niya ang matandang lalaking naniwala sa kanya noong walang ibang naniniwala. Naalala niya ang huling bili nito na huwag hahayaang mawala ang puso ng Sulmira. At ngayon, ginagawang madumi ng ibang tao ang alaala ng taong naging mentor at pangalawang ama niya. Hindi ako magtatago, sabi ni Mirela sa wakas. Kung gusto nilang kwento, ibibigay natin ang buong katotohanan. Hindi ako magpapaliwanag na parang may kasalanan ako, ngunit hindi ko hahayaang yurakan nila ang pangalan ni Donato. Kinabukasan, nagpatawag si Mirela ng press conference sa Grand Hall ng hotel. Hindi enggrande ang hayos, walang palamuti na magmumukhang palabas. Isang mesa, ilang mikropono at likod nito ang simpleng logo ng hotel. Dumating ang ilang business reporters, bloggers at mga taong matagal nang sumusubaybay sa industriya. Bago magsimula, pumasok si Aling Benilda sa likod ng hall, alay ni Maricelune. Gusto sana ni Mirela na magpahinga na lang ito, ngunit nagpumilit ito. Anak? Sabi ni Aling Benilda, nung bata ka, ako ang humahawak sa kamay mo kapag natatakot ka. Ngayon, kahit matanda na ako, hayaan mong narito pa rin ako. Napangiti si Mirela habang pinipigilan ng luha. Salamat, Nay. Nagsimula ang press conference sa malinaw na pahayag ni Attorney Virion. Ipinakita niya ang legal documents ng pagbili ni Mirela ng shares mula kay Donato Fulgencio. May petsa, may pirma, may payment terms, at may board approvals. Ipinakita rin niya na bago pa nakilala ni Mirela si Idrik, matagal na siyang bahagi ng Sulmira Management at unti-unti nang nagdabayad para sa ownership stake niya. Sumunod na nagsalita si Kael Orviedo. Ako po ang general manager ng Sulmira. Nakita ko kung paanong binuhay ni Madam Mirela ang hotel na ito. Hindi siya yumaman dahil may niloko siya. Lumago ang hotel dahil tinuruan niya kaming ang serbisyo ay hindi dapat nakabatay sa itsura ng bisita. Tumayo rin si Talia Nisperos, housekeeping supervisor. Noong muntik nang magsara ang hotel, kami ang unang mawawalan ng trabaho. Si Madam Mirela ang hindi sumuko sa amin. Siya ang pumasok sa laundry area, sa kitchen, sa front desk, kahit saan may problema. Hindi siya boss na nakaupo lang sa taas. Kasama namin siyang bumangon. Pinakahuli sa mga saksi ay si Sister Amarante Fulgencio, kapatid ni Donato. Payak ang suot nitong puting belo at abong bestida, ngulit nang magsalita ito, tumahimik ang buong hall. Ang kapatid kong si Donato ay hindi madaling magtiwala, sabi ng madre,
Ngulit bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin na natagpuan niya kay Mirela ang anak na hindi niya kailanman nagkaroon. Hindi niya ibinigay ang Solmira dahil nalinlang siya. Ipinagkatiwala niya ito dahil nakita niya ang puso, talino at dangal ng babaeng ito. Sa harap ng mga kamera, hindi umiyak si Mirela. Tumayo siya ng tuwid, simple ang damit, walang alahas na sumisigaw ng yaman. Nang magsalita siya, buo ang kanyang boses. Hindi ko ikinahihiya kung saan ako nagsimula. Anak ako ng isang mananahi at labandera. Hindi ko rin ikinahihiya na may taong naniwala sa akin. Ang ikinahihiya ko lamang ay ang lipunan na mas mabilis maniwala na ang tagumpay ng babae ay galing sa panlilinlang kesa sa sipag at kakayahan. Kumalat ang pahayag na iyon, maraming dating nananahimik ang nagsimulang magsalita. Lumabas ang mga dating empleyado ng Solmira, mga pamilyang natulungan ng hotel, at maging ang waiter sa private club na nakarinig sa usapan ni Romeldo at Saviero. Hindi man niya mai-record ang lahat, nagbigay siya ng statement kay Attorney Verion tungkol sa nakita niyang envelope at pagpupulong. Habang bumabaliktad ang opinyon ng publiko, lalong nabalisa sina Romeldo, Rizael at Saviero. Sa mansyon naman ng Valmonte, hindi na mapakali si Tristana. Nasa kamay niya ang screenshots ng usapan nila sa group chat. Mga mensahe kung saan malinaw na pinag-uusapan ni Romeldo at Rizael kung paanong ipakalat ang litrato, paanong gagamitin ang pangalan ni Donato, at paanong gagawing desperada si Mirela sa mata ng tao. Buong gabi siyang hindi natulog. Paulit-ulit niyang naaalala si Aling Benilda sa Hotel Chapel noong araw na sinundan niya ito ng palihim. Nakita niya ang matanda na nakaluhod, nagdarasal hindi lamang kay Mirela, kundi maging sa pamilya Valmonte. Panginoon, narinig niyang bulong ni Aling Benilda noon, kung kaya pa pong baguhin ang puso nila, tulungan niyo sila. Ayoko pong may pamilyang tuluyang masira dahil sa galit. Ang babaeng pinagtatawanan niya, ipinagdarasal pa pala sila. Kinabukasan, pumunta si Tristana sa opisina ni Idrik. Maputla siya, walang makeup, at sa unang panahon, hindi siya mukhang spoiled na Valmonte heiress. Mukhang kapatid na takot, ngunit handang umamin. Kuya, sabi niya habang nanginginig ang kamay na inaabot ang phone, may kailangan kang makita. Binasa ni Idrik ang screenshots. Habang tumatagal, lalong tumitigas ang kanyang panga. Kasama ka rito, Tristana. Tumulo ang luha ni Tristana. Alam ko, hindi ako magpapanggap na inosente, pero hindi ko kayang ituloy. Mali na ito, sobrang mali. Hindi siya niyakap ni Idrik, hindi rin siya agad pinatawad, pero kinuha niya ang ebidensya. Kailangan mong sabihin ito kay Mirela. Nang humarap si Tristana kay Mirela sa Solmira, hindi niya nagawang itaas ang tingin. Nandoon si Aling Benilda, tahimik na nakaupo sa gilid. Nandoon din si Idrik at Attorney Verion. Ate Mirela, simula ni Tristana, putol-putol ang boses. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano. Ang sama ng trato ko sa'yo. Mas masama pa ang ginawa ko kay Nanay Benilda. Pero dala ko ang ebidensya. Gusto kong tumulong para matapos na ito. Tinanggap ni Mirela ang phone, ngunit hindi agad nagsalita. Ang dating bahagi ng puso niya ay gustong sabihin kay Tristana na huli na ang lahat, ngunit naalala niya ang sinabi ng ina, huwag gawing bato ang puso. Kaya mahinahon niyang sinabi, hindi nito binubura ang ginawa mo, pero tama ang ginangawa mo yon. Umiyak ng tahimik si Tristana. At sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak dahil napahiya siya. Umiyak siya dahil nakita niya ang bigat ng sariling pagkakamali. Ang ebidensyang ibinigay niya ang naging simula ng mabilis na pagbagsak ng plano ni Romeldo at Rizael. Naghain si Attorney Verion ng reklamo para sa cyber libel at corporate sabotage. Ang audit ni Idrik ay nagpatunay din sa fraud at falsification na matagal nang ginagawa ni Romeldo sa Valmonte Trading. Nang ipatawag ng abogado si Romeldo, hindi na ito kasing tapang ng dati. Pamilya tayo, Idrik. Sabi ni Romeldo, pawis na pawis sa conference room. Ginamit mo ang salitang pamilya para pagtakpan ng pagnanakaw. Sagot ni Idrik. Hindi na uubra iyon. Si Rizael naman ay biglang lumayo sa mga Valmonte, ngunit huli na. Lumabas ang screenshots ng kanyang pakikipag-usap kay Saviero at Romeldo.
Ang mga taong dating nakikinig sa kanya sa social gatherings ay unti-unting umiwas. Si Xaviero na akala niya ay makikinabang sa pagbagsak ng Solmira, siya ngayon ang iniimbestigahan ng investors dahil sa maruming taktika niya. Ngulit sa gitna ng legal na gulo, may isa pang paghaharap na mas mabigat kaysa dokumento at kaso. Dumating si Doña Gracilinda sa opisina ni Mirela isang hapon. Wala ang dating yabang sa kanyang lakad, ngunit naroon pa rin ang pride sa kanyang mukha. Hindi pa siya handang humingi ng tawad. Gusto lang niyang maintindihan kung paano siya natalo. Nasira ng pamilya namin. Dahan-dahang tumayo si Mirela mula sa mesa. Hindi ako ang sumira sa pamilya ninyo, Doña Gracilinda. Ang kasinungalingan ninyo, ang pagtakip ninyo, ang paniniwala ninyong sapat ang apelido para patawarin ang lahat. Nanginig ang labi ng matanda. Hindi mo alam ang pakiramdam na bantayan ang pangalan ng pamilya. Alam ko ang pakiramdam na bantayan ng dangal ng ina ko. At mas mabigat iyon kaysa apelyidong ginagamit para mangmaliit. Saglit na natahimik si Doña Gracilinda, ngulit bago siya makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Aling Benilda, alalay ni Maricelun. Hindi niya alam na naroon ang biyanan ng anak, ngunit nang makita niya ito, hindi siya umatras. Benilda, mahina nungit matigas na sabi ni Doña Gracilinda. Ngumiti ng malungkot si Aling Benilda. Doña Gracilinda. Inasahan ni Mirela na baka magsumbatan sila, ngunit lumapit lamang si Aling Benilda at tumingin sa babaeng nagpahiya sa kanya. Alam niyo, mahinahon nitong sabi, nung gabing iyon nasaktan ako, pero mas nasaktan ako para sa inyo. Kasi ang laking bahay ninyo, pero parang pagod na pagod kayong patunayan na mataas kayo. Hindi nakasagot si Doña Gracilinda. Ang anak ko, pagpapatuloy ni Aling Benilda, hindi ko pinalaki para mang-apak kapag nakaangat. Kaya kung inaasahan ninyong gaganti siya sa paraan ninyo, nagkakamali kayo. Pero wag niyo ring asahan na babalik siya sa lugar na hindi siya nirespeto. Ang mga salitang iyon ay parang mabagal na pagbasag sa loob ni Doña Gracilinda. Hindi siya umiyak sa harap nila. Hindi pa siya humingi ng tawad. Ngunit sa unang pagkakataon, wala siyang naisagot. Ilang linggo ang lumipas, mabilis ang pagbagsak ng mga nagkungwari. Si Romeldo ay naharap sa mga kasong fraud at falsification. Ang ilang ari-arian ng Valmonte ay kailangang ibenta upang bayaran ang utang ng kumpanya. Si Rizael ay nawalan ng koneksyon sa social circle na dati niyang sandigan. Xaviero ay umatras sa publiko habang isa-isang kumalas ang investors niya. Samantala, nanatiling matatag pa rin ang Solmira. Sa halip na bumagsak, mas tumaas ang respeto ng tao kay Mirela. Ngunit hindi niya ito ipinagdiwang na parang tagumpay sa giyera. Para sa kanya, ang tunay na laban ay hindi ang mapahiya ang kalaban, kundi ang maprotektahan ang mga taong mahal niya at ang kabutihang nabuo niya. Isang gabi, bumalik si Yedric sa dating mansyon ng Valmonte. Iba na ang itsura nito. Maraming gamit ang natanggal na, ilang painting ang ibinenta, at ang dating maingay na sala ay halos walang laman. Sa dining table, naroon si Doña Gracilinda, mag-isang nakaupo. Wala na ang matataas na bisita, wala na si Rizael, wala na si Romeldo, tanging katahimikan na lang ang kasama niya. Ma, mahinang tawag ni Yedric. Hindi tumingin agad ang matanda. Nung bata ka, akala ko kapag naprotektahan ko ang pangalan natin, naprotektahan na rin kita. Umupo si Yedric sa kabilang dulo ng mesa. Pero habang pinoprotektahan mo ang pangalan natin, Ma, nawawala naman tayo bilang tao. Doon unang pumatak ang luha ni Doña Gracilinda. Hindi malakas, hindi dramatiko. Isang tahimik na luhang matagal niyang pinigilan dahil para sa kanya, ang pag-iyak ay kahinaan. Hindi ko alam kung paano humingi ng tawad, bulong niya. Matututunan mo kung gusto mo pang may maayos. Sa gabing iyon, walang yakapan, walang biglang paghilom, ngunit may unang bitak sa pader ng pride ni Doña Gracilinda. At minsan,
Iyon ang simula ng tunay na pagbabago. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Mirela sa rooftop garden ng Solmira kasama si Aling Benilda. Tanaw nila ang ilaw ng siyudad. Mahina ang hangin at sa unang pagkakataon, matapos ang maraming gulo, payapa ang mukha ng ina niya. "Pagod ka na ba, anak?" tanong ni Aling Benilda. "Opo," amin ni Mirela, "pero hindi na po ako natatakot." Ngumiti si Aling Benilda. Iyan ang tunay na yaman, kapag kaya mo nang matulog nang hindi natatakot sa bukas. Niyakap ni Mirela ang ina. Sa isip niya, alam niyang may mga sugat pang hindi naghihilom, may kasal pa siyang kailangang ayusin, may pamilyang kailangang harapin, at may mga hangganang kailangang panindigan. Ngunit ngayong gabi, malinaw na sa kanya ang isang bagay. Hindi na siya ang babaeng tahimik na umaasa na balang araw ay rerespetuhin siya ng mga taong mababa ang tingin sa kanya. Ngayon, siya na ang babaeng marunong lumayo sa pinto ng pangmamaliit at marunong gumawa ng sariling pintuan para sa mga taong minsan ding itinaboy. Bago tayo magpatuloy sa huling parte ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatapos ng kwentong ito, hindi lang natin makikita kung sino ang natalo at sino ang nagtagumpay. Mas mahalaga, makikita natin kung paano naghihilom ang isang pamilyang nasugatan ng yabang, kung paanong natutong magpatawad ang mga pusong nasaktan, at kung paanong isang gabing puno ng kahihiyan ay maaaring maging simula ng isang buhay na mas may dignidad, respeto at kapayapaan. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyang mabunyag ang kasinungalingan nina Romeldo, Rizael at Saviero. Hindi biglang naging payapa ang lahat dahil sa totoong buhay, ang sugat ay hindi basta nawawala matapos lang lumabas ang katotohanan. May mga araw pa ring tahimik si Mirela. May mga gabing nagigising siya kapag naaalala ang mukha ng kanyang ina noong gabing pinalayas ito sa mansyon. Ngunit ngayon, ibang klaseng katahimikan na ang bumabalot sa buhay niya. Hindi na iyon katahimikan ng pagtitiis. Katahimikan na iyon ng taong piniling protektahan ang sarili. Hindi na bumalik si Mirela sa mansyon ng mga Del Monte. Sa halip, bumili siya ng maliit ngunit eleganteng bahay malapit sa Solmira Grand Hotel. Hindi ito kasing laki ng mansyon, ngunit bawat sulok ay may init. Sa sala, may lumang aparador ni Aling Benilda na ipinaayos ni Mirela. Sa kusina, may maliit na mesa kung saan sila madalas magkape sa umaga. Sa hardin, may tanim na sampagita, gumamela at ilang halamang gamot na gustong alagaan ng kanyang ina. "Nay, huwag niyo nang diligan yan, may gardener naman po," sabi ni Mirela isang umaga nang nakita niyang nakayuko si Aling Benilda sa tabi ng halaman. Tumingin ang matanda at ngumiti. Mas malusog na siya ngayon. Hindi man tuluyang nawala ang rayuma, mas maaliwalas na ang mukha niya dahil sa tuloy-tuloy na therapy, tamang gamot, at higit sa lahat, payapang kapaligiran. "Anak, kung lahat na lang ipapagawa ko sa iba, baka kalawangin na ang tuhod ko," biro ni Aling Benilda. "Dahan-dahan lang naman," ang sabi ni Doktora Seluna. "Dahan-dahan naman ako, mas mabilis pa nga gumalaw ang pagong kaysa sa akin." Napatawa si Mirela. Matagal niyang hindi naririnig ang ganoong tawa mula sa sarili. Sa bahay na iyon, walang sigaw ni Doña Gracelinda, walang manunuring mata ni Rizael, walang malamig na biro ni Tristana, at walang anino ni Romeldo. May mga simpleng tunog lang ng umaga, kumukulong buho, ibong dumadapo sa bakurad, at tinig ng ina niyang unti-unting bumabalik ang sigla. Si Yadrik naman ay hindi agad tumira sa bahay na iyon. Kahit asawa siya ni Mirela, pinili niyang huwag ipilit ang sarili. Matapos ang lahat, alam niyang hindi sapat ang paghihingi ng tawad. Kailangan niyang patunayan araw-araw na kaya na niyang maging lalaking pinangarap ni Mirela na maging siya noon pa man. Hindi perpekto, ngunit marunong lumindigan. Tuwing Sabado,
Dumarating siya dala ng mga bulaklak na hindi mamahalin ngunit paborito ni Aling Benilda. Minsan ay tumutulong siyang ayusin ang maliit na library ni Mirela. Minsan naman ay sinasamahan niya si Aling Benilda sa therapy appointment, hindi dahil inuutusan siya, kundi dahil gusto niyang makabawi sa gabing hindi niya ito naipagtanggol. Isang hapon, habang hinihintay nila ang doktor sa klinik, tahimik na nagsalita si Aling Benilda. "Yadrik, galit ka ba sa nanay mo?" Natigilan si Yadrik. "Hindi po, masakit lang po." "Magkaiba yon," sabi ni Aling Benilda, tulad ng minsang sinabi ni Mirela sa kanya noon. "Kapag galit ang inalagaan mo, kakainin ka niyan. Pero kapag aral ang kinuha mo sa sakit, papalaguin ka niyan." Napayuko si Yadrik. "Hindi ko po alam kung mapapatawad niyo ako." "Hindi naman lahat ng pagpapatawad sabay-sabay dumarating," Sagot ng matanda. "Pero nakikita ko namang sinusubukan mo. Ipagpatuloy mo lang. Huwag para sa akin, para sa anak ko." Sa Belmonte Trading, mabagal ngunit maayos ang pagbangon. Hindi ginamit ni Yedrick ang pera ni Mirela para pagtakpan ang problema. Sa halip, ibenta nila ang ilang luho ng pamilya, inayos ang payment plan sa suppliers at naglagay ng bagong sistema ng accounting. Si Nicanor Tuble, ang dating takot na clerk, ay ginawang compliance officer. Ang ilang empleyadong matagal nang naaapi ni Romelbo ay muling nabigyan ng boses. Sa korte, humarap si Romeldo sa mga kasong fraud at falsification. Hindi na siya kasing yabang ng dati. Sa huling pagkikita nila ni Yedrick bago ang preliminary hearing, sinubukan pa nitong gamitin ang dugo bilang dahilan. "Pamangkin kita," sabi ni Romeldo. "Hindi mo ba kayang ayusin na lang ito sa loob ng pamilya?" Tumingin si Yedrick sa kanya ng matagal. "Tito, matagal na nating ginamit ang pamilya para takpan ng mali. Kaya tayo umabot dito. Kung gusto mo ng awa, magsimula ka sa pag-aamin." Hindi sumagot si Romeldo. Sa sandaling iyon, alam ni Yedrick na tapos na ang panahon ng pagtakakip. Si Rizael naman ay tuluyang nawala sa mga social circle na dati niyang pinagmamalaki. Hindi siya nakulong tulad ni Romeldo, ngulit ang reputasyon niyang pinakikinis ng mamahaling damit at matatamis na salita ay nasira. Huling narinig ni Tristana na umalis ito papuntang ibang lungsod upang magsimula muli. Wala nang hinabol si Mirela. Para sa kanya, sapat na ang katotohanang nabawi niya ang pangalan ni Donato at naproteksyonan niya ang hotel. Si Xaviero Laksamana ay nawalan ng ilang investors at ang Laksamana Crown Suites ay napilitang magbenta ng 2 branch. Hindi iyon ipinagdiwang ni Mirela. Nang tanungin siya ni Kael kung gusto ba niyang bilhin ng isa sa mga branch, umiling siya. "Hindi ko kailangang kunin ang guho ng taong nagtangkang gumiba sa atin. Mas gusto kong gamitin ang pera sa proyektong may puso." Ang proyektong iyon ang naging sentro ng susunod na yugto ng buhay ni Mirela, ang Benilda House. Mula sa simpleng ideya na nabuo habang nagpapagaling ang kanyang ina sa hotel, naging konkretong programa ito sa tulong ni Kael, Talia Nisperos, Chef Olandro, Maricelune, Doktora Seluna, Sister Amarante at Attorney Verion. Ang isang lumang wing ng Solmira na dating ginagamit lang kapag peak season ay inayos upang maging pansamantalang tirahan ng mga matatandang nagpapagamot sa Maynila at ng kanilang kasamang pamilya. Hindi ito marangyang na suite, ngunit malinis, maliwalag at may dignidad. "Madam Mirela," sabi ni Talia habang iniikot siya sa bagong ayos na hallway. "Lahat po ng kwarto may sariling kumot, maliit na cabinet, emergency button at easy access bathroom." "Good," sagot ni Mirela. "Ayoko na may matandang makarating sa Maynila at matulog sa bangketa o terminal dahil walang pambayad sa tutuluyan." Si Chef Olandro naman ay nagdisenyo ng simpleng meal plan na abot kaya ngunit nostansyado. Si Maricelune ang nagboluntaryong gumawa ng registration desk. Si Doktora Seluna ay nag-ugnay ng ilang doktor na handang magbigay ng libreng consultation schedule.
Si Sister Amarante ay tumulong humanap ng donors para sa Medical Transportation Fund. Si Yidrik ay tumulong din, ngunit hindi sa harap ng kamera. Siya ang nag-ayos ng mga sasakyan na susundo sa ilang pasyente mula bus terminal papunta sa Benilde House. Minsan ay siya mismo ang nagmamaneho kapag kulang ang driver. Isang araw, nakita siya ni Mirela na nagbubuhat ng bag ng isang matandang lalaki ng probinsya. Pawis na pawis siya, nakatikop lang ang manggas at walang bahid ng dating Valmonte pride. Nang magtama ang mata nila ni Mirela, ngumiti siya ng mahina. "Hindi ito para mapansin mo. Gusto ko lang tumulong," sabi ni Yidrik. Tumatga si Mirela. "Alam ko." Maliit na sagot iyon, ngulit para kay Yidrik, malaking asa na yon. Samantala, si Tristana naman ay unti-unti ring nagbago. Matapos niyang ibigay ang ebidensya kontra kina Romeldo Aprizael, hindi siya agad naging malapit kay Mirela. Alam niyang hindi siya entitled sa kapatawaran. Ngunit handad sa bumalik sa luho, nagsimula siyang mag-aral tungkol sa financial responsibility at personal accountability. Ginamit niya ang sariing karanasan bilang babala sa mga kabataang babae mula sa mga pamilyang sanay sa pera ngunit hindi marunong humawak ng buhay. Sa isang workshop sa Solmira, tumayo si Tristana sa harap ng ilang scholar ng Hotel Foundation. "Akala ko dati kapag may apelyido ka at pera, mas mataas ka sa iba. Pero natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na walang halaga ang mamahaling bag kung wala kang respeto sa kapwa. Huwag ninyong hintayin na makasakit kayo ng tao bago kayo magbago." Nasa likod si Mirela, tahimik na nakikinig. Hindi niya palubusang kaibigan si Tristana, ngunit nakikita niyang may tunay na pagbabago. At sa pagkakataong iyon, sapat na muna iyon. Ang pinakamabagal magbago ay si Doña Gracialinda. Matapos maibenta ang malaking bahagi ng mansyon, lumipat siya sa mas maliit na bahay kasama si Tristana. Wala nang maraming kasambahay. Wala nang mahahabang hapunang puno ng bisitang magpapanggap na masaya. Sa unang pagkakataon, natutunan niyang magtimpla ng sariling kape, pumila sa butika, at magtanong ng presyo bago bumili. Noong una, galit siya sa lahat. Galit siya kay Romeldo, kay Rizel, kay Saviero, kay Idrik, at lalo na kay Mirela. Pero habang lumilipas ang mga linggo, habang nakikita niyang patuloy na tumutulong si Mirela sa iba, sa halip na ipagkalat ang pagkatalo nila, unti-unti siyang napagod sa sariling galit. Isang gabi, natagpuan siya ni Tristana sa maliit na dining table, nakatingin sa rosaryong naiwan ni Aling Benilda noong gabing naganap ang kahihiyaan. Naitabi pala iyon ni Doña Gracialinda mula noon. "Ma," marahang sabi ni Tristana, "ibalik mo na." "Hindi ko alam kung paano haharap," bulong ni Doña Gracialinda. "Simulan mo sa sulat. Hindi mo kailangang maging magaling agad. Kailangan mo lang maging totoo." Ilang gabi ginawa ni Doña Gracialinda ang liham. Maraming papel ang pinunit niya. Sa una, puno ng paliwanag. Sa ikalawa, puno ng depensa. Sa ikatlo, sa kanya natutunang tanggalin ang pride. Nang matapos, maikli lamang ang sulat. "Para kay Benilda. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong tawagin kang kaibigan, kapwa-ina o kahit kakilala. Ang alam ko lang, noong gabing sinabi kong sa garahe ka matulog, hindi ikaw ang bumaba. Ako ang nagpakababa bilang tao. Hindi kita hihingan ng agarang tawad. Gusto ko lang malaman mong nauunawaan ko na ngayon na ang isang ina na naghirap para sa anak ay hindi dapat minamaliit. Pinahiya kita at wala akong maidadahilan doon. Kung darating ang araw na kaya mo akong harapin, ibabalik ko ang rosaryong naiwan mo. Kung hindi man, tatanggapin ko. Gracialinda." Nang nabasa iyon ni Aling Benilda, matagal siyang natahimik. Si Mirela ay nakaupo sa tabi niya, handang tanggapin kung ayaw ng ina niyang sumagot. "Nay, hindi niyo kailangang patawarin agad. Alam ko anak, pero ayokong tumanda na may daladalang bigat na pwede namang ibaba ng dahan-dahan." Hindi niya agad pinuntahan si Doña Gracialinda, ngulit nagpadala siya ng sagot. "Nabasa ko ang sulat mo. Hindi pa buo ang tiwala, pero bukas ang pinto sa pag-uusap." Dumating ang araw ng pagbubukas ng Benilde House.
Hindi ito kasing ingrande ng mga event ng alta sosyedad, ngunit puno ito ng taong tunay na may dahilan para naroroon. May mga matatandang pasyente mula sa probinsya, mga nurse, hotel staff, volunteers, at ilang reporters na gustong makita ang proyektong naging simbolo ng dignidad. Nasa harap si Aling Benilda, suot ang simpleng bestida na ipinatahi ni Mirela. Hindi siya sanay sa atensyon, kaya paulit-ulit niyang hinihila ang manggas. "Nay, ang ganda niyo," bulong ni Mirela. "Baka naman sobra," sagot ng matanda. "Hindi po, tama lang." Nandoon si Idrik, tahimik na nag-aayos ng upuan. Nandoon si Tristana, tumutulong sa registration. Nandoon sina Kael, Talia, Chef Olandro, Maricelun, Doktora Seluna, Sister Amarante, at Attorney Virion. Ang lahat na naging bahagi ng laban ay naroroon hindi para alalahanin ng sakit, kung hindi para ipakita kung ano ang maaaring tumubo rito. Bago magsimula ang ribbon cutting, biglang natahimik ang ilang tao nang dumating si Doña Gracilinda. Wala siyang alahas, simple ang suot niyang beige dress. Wala siyang driver, wala siyang kasamang kaibigan, at wala siyang hangaring maging sentro niyang pansin. Hawak niya ang rosaryo ni Aling Benilda. Nakita siya ni Mirela. Sandaling nanigas ang katawan niya, ngunit hinawakan ni Aling Benilda ang kamay ng anak. "Ako ang kakausap," sabi ng ina. Dahan-dahang lumapit si Doña Gracilinda. Nang nasa harap na siya ni Aling Benilda, naninginig ang iniwat niya ang rosaryo. "Benilda," sabi niya, basag ang boses. "Ibinabalik ko ito, at kung papayagan mo, gusto kong humingi ng tawad ng harapang-harapan." Tahimik ang paligid. Hindi nagsalita si Mirela. Hindi rin gumalaw si Idrik. Lumuhod si Doña Gracilinda, hindi para magpakitang tao, kung hindi dahil hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng kanyang ginawa. Hindi garahe ang nararapat sa isang ina na nagpalaki ng babaeng tulad ni Mirela. Ako ang dapat nahiya. Ako ang dapat natutong lumugar. Pinatawad ko ang sarili ko sa sobrang daming pagkakamali, pero hindi ko alam kung mapapatawad mo ako. Naluha si Aling Benilda, matagal niyang tinitigan ng babaeng minsan ay nagpaiyak sa kanya. Pagkatapos, hinawakan niya ito sa balikat. "Tumayo ka, Gracilinda," malumanay niyang sabi. "Hindi ako Diyos para sukatin ang buong puso mo, pero bilang isang ina, alam ko kung gaano kahirap aminin na nagkamali tayo. Sisimulan ko ang pagpapatawad, pero ang tiwala, aalagaan natin yan sa paglipas ng panahon." Tumayo si Doña Gracilinda habang umiiyak pa rin. Hindi siya niyakap agad ni Aling Benilda, ngunit hinawakan niya ang kamay nito. Para sa lahat ng naroon, sapat na iyon. Hindi palabas, hindi bigla ang himala. Isang makatotohanang simula. Lumapit si Mirela sa biyenan. Ilang saglit silang nagkatitigan. Sa mata ni Doña Gracilinda, wala na ang dating pangmamaliit. May hiya, may lungkot, at may pag-asang baka balang araw ay magkaroon pa ng maayos na ugnayan. "Mirela," sabi nito, "alam kong wala akong karapatang humingi ng lugar sa buhay mo." "Tama po kayo," sagot ni Mirela, kalmado ngulit hindi malupit. "Hindi ninyo iyon pwedeng hingin, pero pwede ninyong patunayan sa panahon." Tumanggo si Gracilinda. "Gagawin ko." Nang putulin ng ribbon ng Benilda House, malakas ang palakpakan, ngunit ang pinakamahalagang tunog para kay Mirela ay hindi ang palakpakan, kundi ang mahinang tawa ng kanyang ina habang tinatanggap ang unang matandang pasyente na tutuloy sa programa. Makalipas ang 2 taon, lumawak ang Benilda House sa 3 lungsod. Ang Solmira Grand Hotel ay hindi lang nakilala bilang luxury hotel, kundi bilang negosyong may puso. Si Aling Benilda ay naging honorary mother ng foundation. Madalas siyang bumibisita sa mga kwarto, nakikipagkwentuhan sa mga matatandang pasyente, at nagpapaalala sa kanila na walang taong dapat mahiya dahil lang nangangailangan siya ng tulong. Si Tristana ay nagpatuloy sa volunteer work at tuluyang natutong mabuhay ng hindi nakasandal sa luho. Si Doña Gracilinda, sa katahimikan, ay naging regular volunteer sa Benilda House.
Hindi siya humahawak ng mikropono, hindi siya nagpapapicture, at hindi niya ipinagsasabi ang dating pangalan ng pamilya. Madalas siyang makita sa linen room, nag-aayos ng kumot para sa mga matatandang dating katulad ni Aling Benilda na walang matuluyan sa Maynila. Minsan, nakita siya ni Mirela na maingat na naglalagay ng bulaklak sa bedside table ng isang pasyente. "Doña Gracelinda," tawag ni Mirela, napalingon ng matanda. "Gracelinda na lang kung maaari." Saglit nang ngumiti si Mirela. "Salamat sa pagtulong." Tumanggo si Gracelinda. "Ako ang dapat magpasalamat. Dito ko natutunan kung gaano kaliit ang mundo ko noon." Hindi pa sila ganap na parang ina't ama. Hindi ganun kadali ang lahat, ngunit maayos na sila. At sa maraming pagkakataon, iyon ang mas totoo kaysa biglaang pagbabago. Sina Mirela at Yidrik naman ay muling inayos ang kanilang pagsasama, hindi sa isang engrandeng kasal, kundi sa simpleng renewal of vows sa garden ng Solmira. Naandoon si Aling Benilda sa unahan, hawak ang panyo. Naandoon si Gracelinda sa tabi niya, tahimik ngunit payapa. Nang hawakan ni Yidrik ang kamay ni Mirela, malinaw ang boses niyang nangako. "Hindi ko na ipapangako na hindi ako magkakamali. Ang ipinapangako ko, hindi na ako mananahimik kapag may taong nasasaktan sa harap ko, lalo na kung ikaw at si Nanay Benilda iyon." Tumingin si Mirela sa kanya. Matagal bago niya narating ang puntong iyon, ngunit ngayon, alam niyang hindi na siya bumabalik sa dating sakit. Pumipili siya ng bagong simula. "Ang pangako ko naman," sabi niya, "hindi ko na itatago ang sarili ko para lang mahalin. Kung mamahalin mo ako, mamahalin mo akong buo, ang pinanggalingan ko, ang pamilya ko, at ang lakas na natutunan ko mula sa sakit." Sa huling esena ng kanilang kwento, gabi na sa Solmira, tahimik ang hallway ng pinakamagandang suite. Dahan-dahang inaakay ni Mirela si Aling Benilda papasok sa kwarto. Hindi na iyon dahil kailangan ng ina niyang magpagaling. Regalo iyon ni Mirela sa kaarawan ng ina. Isang gabi sa suite na minsang naging kanlungan nila matapos silang itaboy ng kahihiyan. Tanaw mula sa bintana ang ilaw ng lungsod. Umupo si Aling Benilda sa gilid ng kama at hinablos ang malambot na kumot. "Anak," sabi niya, "hindi ko kailangan ng palasyo, pero salamat dahil sa wakas, hindi na tayo nakikiusap para respetuhin." Lumuid si Mirela sa harap ng ina at hinawakan ng kamay nitong minsang naglaba, nanihi, nagtiis at nagtaguyod sa kanya. "Hindi na tayo babalik sa pinto ng mga taong ayaw tayong papasukin, Nay," sagot ni Mirela. "Tayo na ang magbubukas ng pinto para sa iba." Sa labas ng suite, maririnig ang mahinang tawanan ng mga staff, ang yabag ng mga bisitang dumarating, at ang buhay na patuloy na umaandar. Hindi perpekto ang lahat, ngunit buo na ang kahulugan ng pinagdaanan nila. Ang dating inang muntik patulugin sa garahe ay naging pangalan ng tahanang kumakalinga sa maraming nangangailangan. Ang dating anak na tahimik na minamaliit ay naging babaeng hindi na kailangang ipagsigawan ng halaga niya. At ang pamilyang minsang nabasag ng yabang ay natutong bumuo ng bagong simula, hindi sa pamamagitan ng kayamanan, kundi sa pamamagitan ng pag-amin, pagbabago, at pagrespeto sa dignidad ng bawat tao.